500,000 Filipino children are being trafficked. It does not involve other cases pa na yung mga nagva-viral na mga photos ng mga kabataan, no, na sexually explicit. Di pa kasali yung mga yun, o yung mga sextortion, di pa kasali sa bill. Talagang madami. Inaano ko daw yung ano ko sa foreigner na hindi naman eh. Napaiyak na lang ang 22 anyos na nanay na ito nang arestuhin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang operation na ito ay nagsimula dun sa report na natanggap ng Aling Police Cyber Squad from the Australian Federal Police na meron silang nakitang mga exploitation materials and they found out na ito ay Pinoy na bata. Conduct tayo ng surveillance, online investigation, cyber patrolling, and the case build up na din po tayo hanggang sa nakakuha tayo ng mga enough evidence para mag-apply ng cyber warrant. At 17 na Oktubre taong kasalukuyan, tagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Calamba City PNP at Calamba City Social Services Department ang pagdakip sa maglibing partner sa isang operasyon sa Laguna. Nagbunsod na nasabing operasyon sa alarma mula sa Australian Federal Police nang mahuli nito ang isang Australiano na nagbabayad ng dolyar kapalit ng mga malalaswang material ng mga batang inaabuso o nagsasagawa ng pagtatalik online. Ito yung modus ng mga cyber criminals na ginagamit ng mga menor de edad sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga malalaswang videos or ginagamit nila sa mga exploitation materials at binibenta po nila ito sa ibang tao para pagkakitaan. Ang batang biktima na i-turnover na sa pangangalaga ng social workers sa Calamba City, habang ang dalawang sospek nakakulong na at nasampahan na ng patong-patong na kaso. Ang case na na-file po natin dito is yung RA 11930 or the OSAEC and SESAM Act. And ito po ay kung makikita na guilty sila sa ganitong violation, ang magiging penalty po nila dito is life imprisonment or meron din silang fines to 2 million to 5 million pesos. Sa panahon kung saan malaki ang ginagampan ng papel na pagkakaroon ng access sa internet, tila isa itong malaking palaruan na puno ng impormasyon, aliwan at koneksyon. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kasiyahan, may mga panganib na maaring nagtatago. Ang online child sexual exploitation, isang krimen na patuloy na lumalawak hindi lamang sa bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Pero paano natin masisiguro ang kaligtasan ng mga bata sa tinatawag nating digital world? Sa isinagawang pag-aaral ng IJM o International Justice Mission noong 2022, lumalabas na 250,000 batang Pinoy o isa sa 100 bata ang inaabuso para magkaroon ng bagong child sexual exploitation material na ibinebenta sa mga parokyano sa buong mundo at tinatayang 3 sa 1,000 nasa hustong gulang. Ang sangkot sa paggawa ng mga child sexual exploitation material. Dahil dito, iba't ibang sektor ang tumindig para magkaroon ng epektibong pamamaraan upang maprotektahan ang mga bata. Isa na rito ang National Coordinating Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Sexual Abuse or Exploitation Material. NCC o SAEC composed of several national government agencies, meron din NGOs, no, LGUs. We coordinate these several national government agencies para maging cohesive yung mga programs and projects namin to eradicate OSAEC and CSAM. Kunwari merong mga biktima na na-rescue, no? So mandato din namin na dapat protektahan namin sila, no? We provide them the care that they need and to also rehabilitate and make sure na maibalik natin sila sa mainstream. Sa kanilang pag-imbisiga, malaki ang nakikita nilang problema sa mga biktima ng pang-aabuso lalo na sa mga bata. Nakikita rin nilang may kakulangan sa kalaman ang karamihan lalo na sa batas na nakaangkla rito. Batas natin, no, we call it the RA 11930 or the Anti-OSAEC CSAM Act. So marami siyang prohibited acts na nakalista. Number 1 would be the live streaming of sexually explicit materials involving children. Yung parang
may bata in one end of the camera and there's another buyer, no, na pwedeng from other country na nanonood while this child is doing sexually explicit possession. No? Maraming hindi nakakaalam sa atin na yung mere possession of sisaem is already a prohibited act and pwede kang makulong. Pangatlo, yung tinatawag namin willfully accessing. Yung alam mo ng this internet link contains sisaem, pero i-access mo pa rin kasi curious ka, gusto mong makita. That's still a prohibited act. No? We also have what you call grooming or luring. Yung nilulure mo yung bata through the use of internet. Para bang kinukumbinsi mo yung bata na magpadala sa'yo ng mga sexually explicit materials. Later on, makukumbinsi mo siyang to really involve himself or herself in sexual activities. No? Di ba mahilig tayong mag-share ng mga viral photos and videos, no? Kahit alam nating mga bata yung nasa viral photos or videos doing sexually explicit activities or mga nakahubad, tapos sinishare pa rin natin. That's also a prohibited act. The problem with OSAIC cases, no? Very few yung nagre-report. So maraming factors bakit konti pa lang yung nagre-report. So, one factor could be karamihan so far ng mga kaso namin, yung mga nai-involve, are very young children who might not know saan mag-report, paano mag-report. In some cases naman involving their own family. So, syempre, ayaw mo rin mag-report, diba? Kung pamilya yung concern. So, those are some of the factors. Tinitiyak ng kanilang departamento na hindi natutulog ang hustisya sa mga kasong naisasampa ng mga biktima. Mahigpit yung batas. In fact, the maximum penalty is life imprisonment. So, mataas talaga yung penalty natin. As to whether may nakukulong, marami nang nakulong because of this. More than 700 cases were filed already. And out of that 700 cases, more than 200 already resulted to conviction. Yung iba, ongoing, or merong iba naman may na-dismiss din, no? And out of that 242 convictions, 15 involved foreigners. So, may mga foreigners din tayong na-convict. So really, we really need to encourage people to report. At hindi lamang sa kapulisan o sa legal na pamamaraan ng tulong ng kanilang grupo dahil kasalukuyan silang nakipag-ugnayan pa sa ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd, mga internet at financial intermediaries. We are currently coordinating with the Department of Education na masali siya sa curriculum, no? Na at least maturuan yung mga bata what is tinatawag naming cyber hygiene, no? Ano ba yung mga dapat nilang malaman kung gumagamit sila ng internet. What to avoid, mga do's and don'ts. We are also coordinating with the Department of Social Welfare and Development. They provide free, sa mga nare-rescue, so they provide a lot of free services. Free housing, free counseling, no? Livelihood and skills training, ganun. Temporary shelter. Sa DOJ naman na part, no? Sa Department of Justice, of course, we provide free legal services. Then, meron din kaming mga task forces all throughout the region. So, sobrang dami pa rin challenges. No? Number one, we need the more active cooperation of financial intermediaries and yung mga internet intermediaries, no, na dapat yung mga internet intermediaries, may tinatawag kasi silang safety by design. So, yung design dapat ng website nila, meron silang ini-install na mechanism to make sure kung may adult content sila, na to make sure na children will not be able to access it, or kahit walang adult content pero medyo hindi siya safe for children, at least meron pa ring mechanism to make sure, mabe-verify nila totoo bang adult na or at a particular age na itong nag-access ng website namin. So, sa financial intermediaries naman, karamihan kasi no, gumagamit ng mga remittance centers. No? So, hopefully din, yung remittance centers will be trained din to report if nakita nilang medyo nakakaduda itong transaction, di ba? Bakit parang ganito yung
may pattern naman eh. So, hopefully, that would also encourage, when we train financial intermediaries, they will also report. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD matagal nang katuwang ng iba't ibang ahensya, hindi lamang sa mga rescue operation, ngunit pagbibigay ng rehabilitation sa mga naging biktima ng pang-aabuso. They were focused on providing the intervention para dun sa mga victim survivors. In fact, meron tayong comprehensive package of services which utilizes a multi-sectoral approach. No? Sa case management na sinasagawa ng ating mga social workers, meron tayong tinatawag ng case referral pathways. So kung kinakailangan na i-refer natin sa mga agencies that could assist them in filing appropriate cases against their perpetrators, ginagawa yan ng DSWD. Intervention to address the trauma, meron din tayong psychosocial intervention na ibinabahagi. But if we need more expert advice, then we refer also to the Department of Health. No? Doon sila yung mga experts. Gayun din, kung kinakailangan natin na makapacitate yung ating victim survivor, we also work with other organizations. No? Kung kinakailangan nating ilayo, protektahan itong mga victim survivors kapag may mga cases na final sila against the perpetrators, ginagawa din po natin yan. Naniniwala ang bawat ahensya na ang disiplina at tamang paggabay nagsisimula sa tahanan at pamilya. Kaya naman ang kanilang mga programa nakatuon para maalalayan hindi lamang ang mga bata kundi maging ang matatanda sa kanilang paligid. Ang pangangalaga sa mga bata at paglalayo sa kanila mula sa anumang uri ng kapahamakan o exploitation ay lagi pong nag-uumpisa sa pamilya. Because the family is the basic unit of our society. And also, we always say that we have to promote and protect the best interest of a child. And the best interest of a child is to grow, no? Sa piling ng kanyang mga biological parents, sa piling ng kanyang pamilya. Dahil we as Filipinos acknowledge, no? Yung social fabric really is with the family, doon nag-uumpisa. Mensahe namin is number 1, to be aware. No? Alamin natin ano ba yung mga pinagbabawal ng batas, paano ba natin protektahan yung ating mga kabataan. Pangalawa, to be vigilant, no? Mapagmasid tayo. Pangatlo is mag-report tayo. Kung may alam tayo, kahit duda pa lang, pag may nakikita tayong mukhang hindi tama, so i-report po natin siya. Sa mga kabataan naman, always, no, be careful what you post online. No? Dito, dapat sundin natin yung think before we click, diba? And then, also, be careful of who you interact with. And for parents, of course, look after your children. Alamin natin ano ba yung ginagawa ng mga anak natin online. No? So, especially if very young children. Huwag tayong magbibigay lang ng gadget na wala tayong parental control. So, dapat kung tingnan natin yung gadget na binibigay natin, pwede ba nating makontrol kung ano yung nakikita ng mga kabataan online. Huwag nating hayaang mahuli ang lahat dahil sa mundong ito na napakabilis ng pag-usad ng teknolohiya, lahat pwedeng mabago sa isang iglap. Lahat tayo magiging bahagi ng pagbabantay sa mga bata para hindi sila maabuso o magamit ng mga abusado. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.